Ayan, buksan po natin ang ating mga Biblia in James chapter 1. James chapter 2. Okay? James chapter 2, reading from verse 1 hanggang verse 9. Inulit ko po, James chapter 2, verse 1 hanggang verse 9. Okay, kung nakita na po, say amen. At ganito po ang ating matutunghayan. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. For if there come unto your assembly, a man with a gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man in a vile raiment, and ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place, and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool. Are ye not then partial in yourselves, and are become judge of evil thoughts? Hearken, my beloved brethren, had not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he had promised to them that love him? But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw before the judgment seats? Do not they blaspheme that worthy name by which ye are called? If ye fulfill the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. But if ye have respect to persons, you commit sin, and are convinced of the law as transgressor. Very interesting po ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Humingi po tayo ng talino sa Panginoon. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Muli, Panginoon, humihingi po kami na patuloy na patnubay. Ang mga salita po na kami mapapakinggan ay patuloy na magdulot po ng pagbabago sa aming mga pamumuhay, sa aming pong puso at isipan. Hiningi ko po, Panginoon, na kayo po ang maitaas sa oras na ito. Muli, ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. By the way, salamat po at naging matagumpay po yung aking speaking engagement po sa Arayat. And syempre, kabahagi po kayo doon dahil pinagdadasal niyo po ang inyong lingkod. Amen? Kung gaano man niyang katotoo, depende yan kung nanalangin talaga kayo o hindi. Kasi kung totoo kayo nanalangin, you will have joy, yung totoong kagalakan. Kasi madalas lang natin siyang naririnig eh. Minsan, nag-amen lang tayo, but in reality, hindi naman talaga nag-pray. Nagigets niyo? Nalulubos ang lahat ng bagay kapag naisa sa buhay po natin yung mga bagay na dapat po nating maisabuhay. Now, kung bakit ko po ito sinabi, meron pong mga aral or videos lumalabas ngayon in which papakita ko po yan Sunday. Okay? Kasi talagang nabubuhay na tayo in the last days. Kasi dati-dati, ang mga katuruan o yung maling pagtuturo ay maririnig nyo lang po sa mga kulto. So meaning, sa mga hindi natin kapanalig per se, sa mga Christian. Ngayon, sa mga Christian na mismo. Ganun na siya kadelikado. And sadly, marami sa mga iglesyang ito, hindi nila na-discern kung sila ba ay nafi-feed na ng mali or tama. Wala silang ganun. Okay? So, dalangin ko sa Panginoon na nawa, hindi lamang tayo basta makinig, kundi talagang lumalim ang ating pagkakakilala sa Panginoon to discern if, alam mo yun, the teachings and the learnings ay talagang nagmula ba sa Kanya. I have a question. Malalaman niyo ba kung ako'y magtuturo ng mali? Kung kayo mismo ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pinag-aaralan, ang title po pala ng mensahe po natin, The Failure of Showing Genuine Christianity.
The failure of showing genuine Christianity. Okay? Pag sinabi nating failure, hindi siya umabot dun sa pamantayan. Okay? Kaya siya nag-fail. Parang sa pag-aaral. Kapag hindi mo nagawa yung mga tasks na pinapagawa sa'yo, most likely ano mangyayari? You will fail. Ganon din sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ang daming itinuturo sa atin ng Panginoon. Kapag hindi natin yan na isasabuhay, ano mangyayari? You will fail. Amen? In fact, there are two things. Probably, gawin natin basic. Dalawang bagay kung bakit ang mga mananampalataya ay nagkakamali sa kanilang pamumuhay. The first thing kung bakit sila nagkakamali is what? The belief. Okay? So meaning to say, yung kanilang tinatanggap na aral ay hindi talaga aral na nagmula sa Panginoon. Okay? So sabi ko nga, next Sunday, titignan natin yan kasi gusto kong makita nyo mismo first hand. Okay? Kung napapanood nyo na, that's good. Pero gusto ko mas makita nyo yan. Pangalawa na error, hindi lamang yung nafi-feed na mali, kundi yung alam mo yung tama, pero hindi mo na isasabuhay. Delikado yun. Maintindihan ko pa o maiintindihan pa natin kung nagsasabuhay ka ng mali, kasi mali tinuro eh. Amen? Siguro kung mali yung tinuro and you did not discern na mali, baka wala pang spirito siguro ng Panginoon. Kasi ibig sabihin ng mga kapatid, kahit hindi ka pa aral, alam mo sa buhay mo na may something na mali. Alala ko tuloy si tita nung panahon namin nagtuturo ng something na even though hindi niya paabot siguro on that level, alam mo yun, meron ba na spirito nagsasabi, don't get me wrong, iba ang emosyon at iba yung pangungusap ng banal na spirito. Sa mga hindi nakakaalam, alam niyo po na ako yung nagtuturo sa ngayon ng ethics. And sa panahon, ang topic po namin kasi, the role of feelings in moral decision. So malaking factor ang emotion. Okay? Ang pinag-aaralan namin, kapag hindi yan na balance ng tama, pwede siyang makatulong, pwede siyang hindi. In short, hindi reliable ang feelings. Parang sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Merong mga panahon na hindi nyo pakiramdam ang mag-pray, hindi nyo pakiramdam ang hindi nyo pakiramdam ang mag-attend ng gawain. That is normal. That is valid. Ang hindi valid, yung alam mo yung tama na mag-attend ka, pero mas pinaboran mo yung nararamdaman mo. Amen? So, balik tayo dun sa storya natin kay tita. So, even though, alam mo yun, hindi siguro pa abot during that time, naramdaman niya sa pamamagitan ng discernment. Hindi ho yun sa talino ng kahit na sino. Kasi nga, minsan may mga pagkakataon na tayo ay, alam mo yun, hindi sapat, kulang, pero dahil may banal na spirito ka, yun yung nag-guide sa atin. Amen? So, kung bakit ko po nasabi ito, alam mo yun, kapag wala kang banal na spirito at naturuan ka, mapapatawad pa yun eh. Kasi nga, alam mo yun, wala kang banal na spirito to guide you. Okay? Pero ang nakakatakot dito, yun nga, yung alam mo na yung katotohanan, pero nabubuhay ka pa rin sa kasinungalingan. Alam mo na yung tama eh, kaso nga lang, di mo maisabuhay. Nagigets po ninyo? Ganyan ang mga nangyayari sa mga mananampalataya na up to now, nadadaya po sila. And let us pray for our church. Honestly speaking, meron. Okay? Meron. Pwede kasi na nakikinig kayo ngayon, pero wala lang sa'yo eh. Walang impact, walang dating. Walang conviction, walang init. Paano malalaman yan? Bukas mainit ka, sa makalawa, hindi. There's something wrong with you. Kasi ang paglilingkod na may pagtatagumpay, nagiging consistent. O somehow, pinipilit mo maging consistent. You don't rely on feelings. Pwede yun eh. So ngayon, sabi ko nga, dalawang error ha. Okay? The error of belief o yung mga natutunan mo and the error of lifestyle.
Ibig sabihin, doon nagkulangan. Alam mo yung totoo, pero hindi mo na isasabuhay. Take note hindi sinasabi ditong hindi nyo alam. Actually, alam mo eh. But somehow, hindi nag-work yung Spirit. And that's the problem. Okay? That's the problem. Ngayon, yan ngayon ang sinasabi ni James. Okay? Yun yung sinasabi ni James. In James chapter 1, di ba, nabanggit doon kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Tama po ba? Kasi sabi dito, tingnan natin, verse 22 ng chapter 1, "But be ye doers of the word." Ang linaw eh. Be ye doers of the word. Tapos ang sabi pa dyan, but be doers of the word and not hearers only. Okay? May problema kasi doon eh. Remember the parable of the sower? Yung tatlo na yun, o yung apat na yun, they hear naman eh. Okay? So meaning to say, may tenga at dumaan sa sistema ng kanilang pandinig yung kanilang narinig. Actually, iba-iba nga yung response eh. Yung napunta dun sa batuhan, sabi, they were joyful in hearing God's word. Kaso nga lang, hindi nagkaroon ng ugat, walang lalim. Ano nangyari? Sabi, pagdating ng pagsubok, pagdating ng araw, natuyo, nawala. Kasi given na yung nasa dawagan yung nasa pilapil, okay? Meaning to say, talagang, alam mo yan, wala talagang Kristo sa puso. So meaning to say, kapag narinig, binabali, wala, inaagaw lang nakahaway. Given na yon. Pero yung sa batuhan, nakikinig na siguro, alam mo, member ito ng isang church, o di kaya, sabihin na natin, somehow, if we're gonna put that in the Old Testament times, nakikinig siya sa temple, but then, alam mo yon, walang lalim. Amen? Ano pa yung pangatlo? Yung nalaglag saan? Sa tinikan. Nakikinig to ang problema, may laban. Yung nutrients dapat na para dun sa buto, inaagaw ng tinikan. So ano yung representation? Ano yung symbol ng tinikan? It is the world. Ang lakas ng hatak. Lakas ng hatak. I was reviewing yung message nung Sunday. In some way, siguro, dahil kabado ako. Kasi, alam mo yan, pag kabado ka, and you wanted the people to focus on the word, so, maglalagay ka ng tinatawag nating sense of humor. Not actually a joke. Kasi ang preaching, hindi naman stand-up comedy yan eh. Okay? Kung bakit mo inilalagay yan, to illustrate something. Pero minsan, alam mo yun, as human as I am, minsan napapasobra, pero nandoon pa rin yung message. Bakit ko sinasabi ito? Bakit ako nagiging maingat? At bakit ko sinasabi ito? Kasi nung napakinggan ko nga, yung isang message na lumalabas ngayon, ang most na ginagawa ng mga preachers today is to entertain the church. Hindi kayo napunta rito para pasayahin kayo. Kundi napunta kayo dito para pasayahin ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pamumuhay ninyo, na binago ng Panginoon, ay doon natin siya mapapasaya. Reflection na lang, yung pagbibigay, yung pag-special number, is an opportunity to edify the church. But the actual, alam mo yun, giving of glory, putting a smile on God's face, yung pang araw-araw nating pamumuhay. Huwag ko kayong palilito, mga kapatid, ang paglilingkod, hindi lang nalilimitahan ng prayer meeting at worship service. Huwag kayong palilito doon. Ang tunay na paglilingkod, doon, pag nasa bahay na kayo, pag nasa trabaho na kayo, pag nasa school kayo, pag walang nakakakita sa inyo. That's the problem of many churches today. Okay? And, talaga, sa church natin ngayon, mahalaga na panalangin niyo po yung pastor. Malaking factor. Many pastors today, even yung mga kilala,
Okay, they are straying away from the truth. O ito, bigyan ko na kayo ng hint. Yung pastor na sumisikat na ngayon, na nagtuturo ng napakamaling pagtuturo, ang nag-mentor sa kanya, si Pastor Ed Lapis. Isa sa mga paborito yan eh. Naging one time paborito din natin yan. Okay? At magugulat kayo talaga. I mean, makikita ninyo. Now, setting aside all of that, kasi sa Sunday pag-aaralan natin yan eh. Ngayong gabing ito, nais kong ituon ang isipan ninyo sa paglakad natin sa Panginoon. Amen? Kasi kung ano yung matututunan ninyo sa salita ng Panginoon, dahil meron po tayong Spirito ng Panginoon, yun yung kumakain eh. Amen? If you feed the Spirit of God that is in you, therefore magiging spiritual ka. Amen? Pag ang ating spirito ay hindi kumakain, so naturally may kalaban yan, and that is what? The flesh or yung carnal. Yun yung nagsasabi na, mas mahalagang nagtatrabaho ka, mas mahalagang ganito, ganyan. Although, it contains truth. Ang gagawin niya, ibabaling niya totally dun sa mga bagay na yun. And then makakalimutan mo ngayon na meron kang spirito, meron kang, alam mo yun, bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon na maaaring makapagbigay ng kalakasan sa iyo, ng meaning, ng purpose ng buhay, kung tututok ka lang, okay, sa banal na spirito. Kasi yun ang kalaban ng banal na spirito, yung pagiging karnal. Ulitin ko tayo po ay nasa lupang pangkatawan. Ang katawan po natin, meron po yung pangangailangan. Okay? So ang tawag natin dyan, human nature. Amen? Nagugutom tayo. Meron tayong mga pangangailangan eh. Pero kapag sa pamamagitan ng mga material, doon tayo tumutok at nag-focus, hindi yan malulubos. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, in Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa pisikal, dapat tayo tumutok. Kundi saan? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay tayo, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. For a carnal person, that is so impossible. But for those believers na naniniwala at nananampalataya sa katunayan, sa paglilingkod sa isang buhay ng Diyos, nagiging totoo yun. Hindi niya pababayaan yun. Kanina umaga kasi may klase ako. Kinukwento ako yung mga estudyante. And I told them about the situation that we are, we are in, specifically ito sa panahon na, ang daming problema ng mundo. Di ba? Tingin ko sa ibang bansa, muntik mapatay itong si Donald Trump. Di ba? Assassination. Yung presidente ngayon, si Biden. Sabi, bakit gano'n? Hindi dapat gano'n ng Amerika. Magtataka ka pa. We're living in a depraved world. Sa mundo natin, ang daming problema. Sa education, tataas na naman daw yung kuryente. Balitaan niyo yun? Di ba? Sa education, nagkakaroon din ng problema. Bakit nagiging problema ito? Kapag ang isang bansa ay mangmang, ang hirap umunlad. Ang hirap. At mas lalong mahirap sa isang bansa kapag wala ang Diyos. Tapos, pababayaan niyo yung devotion, pababayaan niyo yung prayer meeting. Tapos, magtataka ka, bakit ka nahihirapan sa buhay? I'm not saying mahirap, kundi nahihirapan sa buhay. Amen? So, kinakailangan maintindihan po natin yan. So, hindi na tayo magpapakatagal. 3 bagay nais ko pong iwan sa inyo. Okay? The failure of showing a genuine Christianity. So, ano naging problema dito? Okay, number 1, we need to listen to the Scripture. We need to listen to the Scripture. Kanina, ang sabi ni James, di ba? But be ye doers of the word and not hearers only. Remember, hearing is different from listening. Okay? Hearing, dumaan sa tenga mo, na-realize mo yung tunog, naintindihan mo. Pero pag sinabing listening, may intention ka
na gawin isabuhay yung napakinggan mo. Kumbaga, pag sinabing listening, yung hearing, first step lang siya. First step lang, dumaan lang doon. Wala na. Pero yung listening, naiintindihan mo, alam ko yung gagawin ko. Nagigets? Hearing is different from listening. So anong gusto mangyari ng Diyos sa atin? Kinakailangan po nating we need to listen to the Scripture or to the Word of God. Kasi marami hong mananampalataya, alam mo yun, even though they believe that the Bible, inerrant siya, walang pagkakamali, the Bible is the Word of God, ang problema, hindi ho isa nasa buhay. Amen? Kaya sabi dito, tuloy po natin ha. Okay? And not hearers only, ano sabi dyan? Deceiving your own selves. Naiintindihan niyo po ba yung premise nung mga words na pinagdikit-dikit na words? Sabi doon, kung nakikinig kayo ng salita at wala kayong intensyon sa buhay, niloloko niyo lang sarili niyo. Ang simple lang nun. Actually, James is a practical writer. Sumulat siya sa iglesia sa Jerusalem. Okay? Jerusalem members they are Jews, pero nakakilala sa Panginoon. Kumbaga, they are, ang tawag dito, aral na aral po sila when it comes to the law, but the problem is, di nila alam paano nila sa buhay. Kaya di nakapagtataka, sa isang simpleng pamamaraan ng pamumuhay, hindi may pakita, may partiality. Yun? May favoritism. Sabi ngayon ni James, hindi kayo ng Kristiyano. Okay? Tuloy pa natin, bago tayo umalis dito. For if any be a hearer of the word, notice, ginamit na naman, word na hear, and not listen, okay? Hear. Okay? Hearer of the word and not a doer, which is pag pinagsama mo dyan, tawag dyan, listening. Okay? So pag narinig mo, hearer, and you do that, you listen. Dapat yan ang pamumuhay ng Kristiyano. You listen. The problem of listening, mga kapatid, kinakailangan mo kasi basagin yung sarili mo. Okay? Yung pride mo, yung mga bagay na mali sa'yo, dun nahihirapan eh. Because when we talk about listening, required dyan mag-isip. At kapag nag-iisip ka kasi, nagre-require yan ng pagsusurrender ng sarili. Pag hindi mo alam kasi i-surrender yung mga bagay na mali sa'yo, wala kayo sa buhay eh. Iniisip mo, okay ka lang. But in reality, you're wrong. You're broken. Diba? You're lost. Amen? Tuloy natin. He is like unto a man beholding his natural face in the glass. Salamin. For he beholdeth himself and goeth his way, straightway forgetteth what manner of man he was. Tandaan ninyo, ang tawag po sa atin, and even sa mga taong ito na binabasa natin, yung kausap ni James, we are Christians. Amen? We are Christians, meaning we are followers of Christ. We are the disciples. We are the learners. And for you to learn, you have to listen. Amen? Kung matututo ka, ibig sabihin dapat nakikinig ka. Narinig mo at talaga may intensyon kang isabuhay. Kasi ang sabi ni James, kapag nakikinig lang kayo at hindi nyo isinasa buhay, niloloko nyo lang yung sarili ninyo. Pag niloloko mo yung sarili mo, anong sabihin nun? Nag-aaksaya ka ng oras. Problem with that, hindi kasi tayo pwede mag-judge. Okay? In a sense, ng kaligtasan. Kasi kayo nakakaalam nun eh. Walang sino man ang pwede magbigay ng assurance ng kaligtasan maliban sa taong tumanggap. Wala. Hindi pwede sabihin, ligtas ka dahil ginagawa mo ito. Hindi po. Kayo pa rin na nakakaalam nun. Wala iba nakakaalam kundi ikaw at ang Diyos lang. Kami kasi nakita namin is the manifestation. Pero meron kasing mga tao magaling magkunwari. Kaya minsan nadidismaya kayo, kasi ang sipag niya sa gawa, kasi ganito. Bakit ganun? Tama? May mga kasama nga tayo, akala natin, pero nawala na. Are we saying that they are not saved?
we hope, sana ligtas pa rin sila kahit na ganun. Kasi kung meron man dapat tayo ninanais, ang lahat ng tao makakilala sa Panginoon. Amen? Hindi kaso kung ano man yung ginawa nila sa iyo. Diba? Dapat ang Kristiyano marunong magpatawad at kinakailangan sa buhay ng isang mananampalataya, lagi hinahayaan niya na ang Panginoon ang mangusap, ang Panginoon ang gumawa. Now, sabi ko nga po kanina, we need to listen to the Scripture. Okay? Pag sinabi nating listen, makinig, sabi ko nga po, may kasamang pagsasabuhay. So, ang problema dito, tingnan natin. Buksan natin in chapter 2. Okay, ano ba yung problema nila? Sabi dyan, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect. Sabi niya, posible kaya yun na kayo, Kristiyano, pero may favoritism kayo. Parang di naman yata tama. Hindi tama na sa pamumuhay mo, sinasabi mong Kristiyano ka, pero yung paglakad mo iba. Hindi pwede yun. Hindi pwede na sinasabi mong Kristiyano ka, pero sinungaling ka. Hindi pwede na sinasabi mong Kristiyano ka, pero mapangopya ko. Simple, pero nagigets yung ibig sabihin. Hindi pwede na sinasabi mong Kristiyano ka, pag Wednesday, pero para kang pakawala kung magdamit sa mga regular days. Hindi pwede yun. Hindi pwede na sasabihin mong Kristiyano ka, pero nakikipagrelasyon ka sa kapwa babae, kapwa lalaki. Alam nyo, ang hirap ng i-brought up ang mga ganitong idea inside the church. Hindi ko sinasabing hindi dapat i-brought up. Mahirap kasi dapat ang Kristiyano, ang pinoproblema niya kung paano niya mas mapapabuti ang paglilingkod niya sa Panginoon. Paatras tayo ngayon. Sa totoo lang. Paatras. Dapat di nga pinag-uusapan yung ganyan eh. Dapat basic na basic, alam mo na kagad. Pero ngayon, kinakailangan mo na talagang banggitin. Hindi pwedeng hindi mo banggitin kasi nangyayari na. They are creeping inside the church. Kasi kung hindi natin ito pag-uusapan, wala akong kwenta tong church na ito. Pwede pala yung kasalanan eh. We're not saying, of course, na we're being holier, magkakaroon tayo ng holier than thou attitude. Hindi po ganun eh. Kung ang purpose po natin is to live holy and righteously before God, kinakailangan nating i-address. Kinakailangan nating i-address at kinakailangan nating expose. Ang banal na spirito, nangungusap siya. Gaano kalakas ang pandinig ninyo sa pangungusap ng banal na spirito? The Bible is always reminding us, do not grieve, the Holy Spirit. Huwag natin daw pipighatiin. Ibig sabihin, huwag nating, ang tawag dito, somehow, yung pag-work niya, huwag mong i-stop, napatuloy-tuloy. Kailan ba siya na-i-stop? Kapag nagiging mas marunong ka pa sa katalinuhan ng Panginoon. Paano tayo nagiging mas matalino? Yun nga, alam mo namang mali, pero ginagawa mo pa rin. Bigat, no? Yan ang problema kinakaharap natin ngayon. At kung sakali, bagaman naririnig ito, gusto kong ilagay nyo to sa another perspective, another language, if you may, na kahit tatatlo o dadalawang pamilya na lang ang matira, basta ang mga taong ito ay nagpupumilit magpakabanal at maglingkod sa Panginoon, tutuloy at tutuloy ang gawain. Kasi hindi naman ang Diyos ang may kailangan sa atin eh.
Tayo, may kailangan sa Diyos. Diba? Tayo. Kung hindi mo pa rin nare-realize hanggang ngayon, uulit-ulitin natin, nabubuhay tayo para sa kasiyahan ng Diyos at hindi para sa kasiyahan mo. Na-fulfill lang ang kasiyahan mo kasi nasisiyahan ng Diyos. Kumbaga, hindi mo dapat isipin kung ano yung makapagpapasaya sa'yo eh. Ang Diyos na ang bahala doon. Mahirap ba yun? Minsan sa mananampalataya, kinakailangan mo pang suhulan eh. Sa totoo lang, panahon ngayon, kaya dyan nag-uugat ang prosperity gospel. Okay? Kinakailangan mo sila, pag naglingkod ka, dodoblehin yung ganito mo. Hindi ko ganun ang Christianity, mga kapatid. Bakit? Kasi nakadepende kung paano mo nakilala ang Diyos. Kapag alam mo ang Diyos, na alam niya lahat ng bagay, alam niya yung pangangailangan mo, ang dapat problemahin, paano mo pasasahin ng Diyos. Amen? Di ba ang sarap maintindihan na kung bakit tayo gumagawa, hindi dahil sa pagpapala, kundi gusto natin mapasaya ang Diyos. May isang tatay, naturuan niya na tama yung kanyang mga anak. And then, ang ginagawa niya, so every time na may papagawa yung tatay, naturally sumusunod yung bata. Dahil lumaking tama yung bata, yung ginagawa niya, talagang nagle-level up. So, sabi ng tatay, sige anak, pakilinis mo yung bahay. Pag uwi ko, may re-regalo ko sa iyo. Sabi ng anak, sige po tay. So, pag kita niya, linis. So, sabi, gaya na yung pinangako ko, may ibibigay ako sa iyo. Ano sabi ng, alam mo kung sinabi ng bata? Sabi niya, tay, hindi ko kailangan ng regalo. Ang maging kabilang sa pamilyang ito ay sapat na para maintindihan ko kung gaano ako pinagpala ng Diyos upang matutunan ko yung mga bagay na isinasabuhay ko. Ikaw bilang isang magulang, hindi mo lalong dodoblehin yung ibibigay mo sa tao na yon. Amen? Sana ganun din tayo mga anak. We serve God because we love Him, because, alam mo yun, ginawa tayong parte ng pamilya ng Diyos. We are being adopted, na hindi naman tayo karapat-dapat na i-adopt ng Panginoon. Pero still, di ba, ginawa niya tayong anak. Amen? So, dapat makita yan sa ating pamumuhay. Pangalawa, na kinakailangan po natin maintindihan. Okay? So again, we're talking about the failure of showing genuine Christianity. Okay? It is what? To be led by the Savior, or to be led to the Savior. Pwede yung dalawa. To be led by the Savior, ginagabayan tayo ng tagapagligtas, or to be led to the Savior. Okay? Gabayan tayo, papalapit sa ating po tagapagligtas. Now, ano po ang gusto nating makita dito, mga kapatid, mga minamahal? Ulitin ko, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. We're saved. Amen? Ulitin ko, wala iba po pwede makapagsabi nun, kundi ikaw lang. So, dapat up to this point, alam mo dapat naligtas ka, alam mo dapat na lumalakad ka sa katotohanan, alam mo dapat na nagiging tama ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Hindi dahil sa mga pagpapala lang na tinanggap natin, pero dahil kilala natin, base sa pangako ng Diyos, base sa pangungusap ng banal na Espiritu, at sa binagong buhay natin, alam mo na ligtas ka. Yun yung katunayan. Binagong buhay, pangako ng Diyos, through His Word, and the Holy Spirit. Ang Spirit, alam mo yun, He plays an important part sa buhay ng Kristiyano. Amen? The Holy Spirit empowers us. Kapag sinasabi mo na hindi mo kaya, kasinungalingan yan galing sa kaaway. Kasi binigyan tayo ng banal na Espiritu para gawin yung mga bagay na hindi natin kaya. Binigyan tayo ng talino na inakala natin na hindi natin alam. Pero ang banal na Espiritu nagtuturo niya. Did you ever experience that when you are sharing the Word of God, hindi mo alam yung sasabihin mo, pero dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, di mo alam, tuloy-tuloy yung pagsasalita mo to the point na, oops, tapos na. Nakakilala sa Panginoon yung tao, kumbaga, nagkaroon ng professing of faith, nagawa mo, nagampanan mo.
yung paggawa sa kalooban ng Diyos. Ano yan? Dahil matalino ka? No. It's because of the Holy Spirit na tinanggap mo mula sa Panginoon. The Holy Spirit. Jesus Christ is our Master. Amen? Jesus Christ is our Lord. Talas na ito marinig kay Pastor Ben. Pero mas pandayin ho natin. Kapag sinabi nating Panginoon, siya lang talaga ang susundan mo. Kaya nga Lord eh. Kaya nga, nung may nagsabi sa kanya, nasabi ni Lord, you call me Lord and Master, but you do not do the things na sinasabi ko sa inyo. So, bilang pagsunod sa Master, kinakailangan, alam mo yung sinasabi ng Master. Amen? Paano yun? Just like a sheep. Diba? In John chapter 10, verse 27, if I'm not mistaken. Okay? If I'm not mistaken. Okay? My sheep hear my voice. Okay? And I know them, and they follow me. Himay-himay natin. My sheep. My. Okay? It's a personal, alam mo yan, ownership sa Panginoon ka na. My sheep hear my voice. Naririnig niya. Hear my voice, and I know them. Kilala ko sila. Kilala ng Diyos yung sa Kanya. Sa Diyos ka ba? Dapat kinakikitaan ka na pagsunod. He hear my voice, and they follow me. Ito na yung laban. Hindi ko alam kung kailan yung rapture, sa totoo lang. Actually, na-excite na ako. Kaya ang goal ko bilang isang pastor, matarget natin yung 5 crowns as much as possible. Pwede yun eh. Kung ang goal ng iba, paano sila yayaman sa mundo, ako bilang pastor, paano nyo makukuha natin sama-sama yung crown na pwede natin i-offer pag kinuha na tayo ng Panginoon. Nakakaya naman kay Lord, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa pasalubong. Biro mo, sasalubungin mo, Lord, wala kang pasalubong. Although, it is not literally our work. Kumbaga, reliant lang tayo sa Holy Spirit. Amen? Wala kasi tayo pwede pagmalaki. Nagigets niya? Kahit na gaano ka kagaling magsalita, kahit na gaano ka kagaling magbigay, kahit gaano ka kagaling mag-preach, it's all by the Spirit of God. Kaya, kaya may mural tayong ganyan, no? That someday, pag kinuha na tayo ng Panginoon, buhay ka man o patay, it doesn't matter, masasaksihan natin yung katuparan ng pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Actually, yung pangako na yon, sa atin ho yun bilang church. In John chapter 14 na yan, pangako yan, kanino? Sa church. Kaya, dapat maging ready ho tayo. Amen? Finally and last, okay, dito tayo magwawakas. We must lean to the sovereignty of God. Ay, medyo mahirap lang yung spelling na yan. Sovereignty. From the word sovereign. Okay? God has the total control. Okay? The total power that comes from God. Siguro pwede kong i-dedicate itong pangatlong point na ito, okay, sa ating mga devotional leader. There are times that we are so eager na sumunod sa Panginoon, itong mga taong ito, pero nakakalimutan natin minsan, ang Diyos lang ang may kakayanan na magbago ng puso. May mga pagkakataon minsan that we are so eager, tigas ng ulo ninyo. Hindi dahil sa mali, hindi. Yun yung desire ng mga devotional leader na mas maging malapit pa kayo sa Panginoon. Kaya wag ko kayo magtatampo pag pinapaalalahanan kayo. Dapat pa nga kayo matuwa kasi wala namang ganyan sa labas. Wala namang ganyan sa ibang church. Pero paalala ko, sa mga devotional leaders natin, minsan kapag ayaw nila, wala tayong magagawa. They are all in the hands of God.
Kung ayaw niyong sumunod, nasa inyo na yun. Kaya mapalad ho kayo kapag talagang eager na eager. Okay, ang devotional leader po ninyo sa pagbibigay ng paalaala sa inyo. Kasi wala na hong ganyan. Wala nang ganyan. We must acknowledge the sovereignty of God. Kung ayaw, okay, kasi minsan, masakit din kasi sa loob yun eh. Di ba? Ngayon naiintindihan nyo na somehow, slightly, kung ano ho yung pagiging pastor. Yung magpipreach ka and then all of a sudden, alam mo yun, ginawa mo isang bagay na alam mo naman, narinig mo na, paulit-ulit pa, pero ginawa mo pa rin yung hindi nakakalugod sa Panginoon. Again, we must acknowledge the sovereignty of God. Ang may control ng iglesyang ito ay hindi ang pastor kundi ang Panginoon. Kahit maubos ang lahat ng tao dito, magpupuri pa rin ako sa soberenya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi nakasalalay ang kapangyarihan o hindi nakasalalay ang lakas ng iglesyang ito sa bawat isa sa inyo. Basically, naiintindihan niyo? Hindi ibig sabihin na marami tayo, we are, power. No, we're not. Actually, kukunti pa nga lang tayo eh. Pero again, the desire of the church is to acknowledge who God is. Kasi kapag hindi na ho ang Diyos ang naitataas sa isang iglesia, wala, babagsak at babagsak po yan. Meron kayong mga nakikita, mga churches today, as if they are popular, very sad. Makakilala akong mga sikat na pastor, alam mo yan, that they are so popular, the members, tinitignan lang nila yung popularity ng pastor. Hindi nagre-reflect sa buhay ng mga member. In this church, we're praying, sana bawat isa. And yes, including me. Sana nagbibigay tayo ng ngiti sa labi ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. I, for one, yun yung pinaka-iniingatan ko so far. Kahit hindi nyo ko tignan bilang magaling na pastor, basta kinakailangan ko siguraduhin na bibigyan ko ng ngiti ang Panginoon sa aking paglilingkod, okay na ako doon. Kasi magmamanifest naman yun eh. Sa totoo lang. Yung mga pagkakataon talaga na akala ninyo hindi siya success, pero sa harapan ng Diyos, matagumpayan. I remember, anong pangalan nito? Hindi naman, si William. Okay? Si William Carey. He is the pioneer, ang tawag yata sa kanya, sa mission. So, nangyari, nag-mission siya sa Africa for 20 years. Wala akong nakakilala kay Lord. Pioneer yun. Is he a failure? No, he's not. Kasi pagkatapos niya, dun palang namunga. Hindi niya nakita. Pero ngayon kung pag-aaralan niyo sa pagpapastor, when it comes to mission, kilalang kilala si William Carey. Okay? In fact, meron po siyang bust statue sa Africa, kung di ako nakakamali ha, kinikilala yung paglilingkod na ginawa niya. Well, sabi ko nga, hindi tayo naglilingkod for the applause of any man. We are working, serving for the applause of one and one audience only. Sino yun? Ang ating po Panginoon. Siya lang ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri. Sa mundo, na ang lahat ng tao gusto maging sikat sila, tayo, hindi dapat tayo ganun. Kahit hindi tayo maging sikat, basta yung pinaglilingkuran natin na makilala at maitaas, ayos na ang ating paglilingkod dito sa lupa. Amen? So I hope makita po natin na tayo po yung nagtatagumpay. Because again, we're talking about failure of showing genuine Christianity. Makita nawa ng totoo sa ating pamumuhay ang totoong paglilingkod. We need to listen to the Scripture. We need to be led by the Savior. And we need to lean on the sovereignty ng ating Panginoon. James, actually, nakita natin yan. Okay? Pinakita niya, tinuro niya, na sabi niya, may problema. Kasi kung hindi nakikita sa paraan ng pamumuhay ninyo
ang pagiging mananampalataya, nagpapatunay lamang na hindi nyo alam ang salita ng Diyos, wala kayong kapangyarihan ng banal na spirito, at hindi nyo kinikilala ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Hence, ano nangyayari sa kanila? Nagkakaroon ng problema. And one of the problems na meron dito sa book of James, favoritism. Although hindi man siguro applicable, there are other problems na lumilitaw kapag hindi natin kinikilala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Tayo po natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Do you love cheese? Cheesy, cheesy, yes. Cheesy, cheesy, yes. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Lakas ang boses ko! Vicks Inhaler. We give you the highest glory. Alam mo, sana nadadala kami ng aming mga damdamin kasi mahal po namin kayo. Mahal po namin ang gawain niyo. Kaya hinihingi ko po, Panginoon Diyos, sa bawat aspeto, ay malalaki namin kayo. Panginoon, wala kami maitatago sa alam niyo yung sekreto namin, Panginoon. Alam na alam ninyo, Panginoon. Maging ako, Panginoon Diyos, wala akong maitatago sa inyo. Kaya ngayong oras na ito, hinihingi ko po, just like the desire and the prayer of King David, search me, O God, and know my heart. Try me, test me, and see if there's any wicked way in me, and lead me to the way everlasting. Samahan niyo po kami. Habagan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na sa aming paglakad, maging tama ang relasyon namin sa iyo. Dahil kapag tama ang relasyon namin sa iyo, nagiging tama din ang aming testimony, nagiging tama din ang aming paglilingkod, ang aming pagbibigay, ang aming pananalangin, ang aming pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pag-i-encourage po namin. Lahat ng ito magiging maayos kapag tama ang relasyon po namin sa iyo. Tulungan niyo po kami kung yung mga pagkakataon na kami nagiging mataas. Nakakalimutan namin na kayo po ang may control ng lahat ng bagay. We cannot control everything, Father. Lord, kami ay instrumento niyo lang. Dalangin ko po na magpagamit kami sa iyo na may kasigasigan at may katapangan. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pong pamumuhay, ay lagi namin kayo mahalwalhati. Sa amin po. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan po, hinihingi po namin na patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Magandang gabi sa ating po lahat. Salamat.